5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, blank. A. 40, B. 45, C. 50, D. 55, E. 60. Very basic ang number series for today's video mga ka-review. Unang tingin pa lang, alam mo na she's the one. Hey! Unang tingin pa lang, alam mo na agad kung ano ang sagot. No need to compute. Meron tayong iba't ibang number series or number sequence. Ang ilan dito ay arithmetic sequence, geometric sequence, odd number sequence, even number sequence, at iba pa. Anong number series or sequence sa tingin nyo ang sasagutan natin ngayon? Kung arithmetic ang sagot nyo, tama kayo mga ka-review. Arithmetic sequence ay same number added each time. Dito sa number series na to, nag-a-add ng 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. 20 plus 5, 25. 25 plus 5, 30. 30 plus 5, 35. At 35 plus 5 is 40. Kaya ang sagot ay A, 40. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. A. 128. B. 256. C. 512. D. 1024. E. 2045. Kung sa last video ay arithmetic sequence, for today's video naman ay geometric sequence. Kung ang arithmetic ay same number added each time, ang geometric naman ay multiplied by same number each time. Ang number na imumultiply ay 2. Kaya for sure, tama lahat ang mga sagot nyo. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. 16 times 2, 32. 32 times 2, 64. 64 times 2, 128. 128 times 2 is 256. Kaya ang sagot natin ay B, 256. Basketball shirt is on sale at price of 3,000 pesos. If the discount is 25%, what is the original price of the basketball shirt? A. 3,000. B. 3,500. C. 4,000. D. 4,500. E. 5,000. Gumamit tayo ng trial and error. Itong 25% magiging 0.25. Tapos multiply natin isa-isa sa choices. Then i-less natin ang sagot. Kung saang magiging sagot ay 3,000 pesos, yun ang tamang sagot. Huwag na natin gamitin ang A 3,000 kasi mas bababa ang magiging sagot pag multiply sa 0.25. Dito na tayo sa B, 3,500. 3,500 multiplied by 0.25, 875. Then iles natin.
3,500 less 875, 2,625. Mali ang 3,500. C, 4,000 naman. 4,000 multiplied by 0.25, 1,000. 4,000 less 1,000, 3,000. Ito na ang hinahanap natin na tamang tao para sa'yo. Ito na ang hinahanap natin, 3,000. Kaya, C, 4,000 ang sagot. Try pa tayo ng ibang way para makuha ang sagot. Kung i-analyze natin mga ka-review, itong sale price na 3,000 ay 75% ng original price. Bakit kanyo? Dahil 25% ang discount price, 100% less 25%, 75%. Itong 75% gawin nating 0.75. Then, divide dito sa sale price na 3,000 pesos. 3,000 divided by 0.75 is 4,000. Kaya, ang sagot ay C, 4,000. If the ratio of pens to pencils is 3:2, if there are 18 pens, how many pencils are there? A, 3, B, 6, C, 9, D, 12, E, 18. Shoutout lang ulit sa mga ka-review natin sa TikTok, sa Facebook, at sa YouTube. Tiwala lang mga ka-review, makakapasa kayo sa exam. Sa mga sinasagutan natin mga ka-review, kung meron kayong ibang solutions, please comment nyo. Baka mas madalian ang iba nating ka-review compare sa solution na ginagawa ko. Welcome po lahat kayo na mag-comment ka-review. Ang ratio ng pens at pencils ay 3:2. Merong 18 pens. Lagay natin dito. 18 is to X for the value of pencils. Sa ratio and proportion, itong dalawa ay i-multiply natin. At itong dalawa din ay multiply. 3 multiplied by X, 3X is to 18 multiplied by 2, 36. Divide by 3 both sides. Cancel na si 3. Matitira ay X. 36 divided by 3 is 12. Kaya ang sagot ay D, 12. 3 multiplied by 3 minus 3 divided by 3 plus 3. A, 4. B, 5. C, 8. D, 10. E, 11. Sa problem ngayon, ginamitan natin ng PEMDAS. Dahil wala namang parenthesis at exponent, MDAS. Multiplication, division from left to right at addition, subtraction from left to right. Multiplication muna. 3 multiplied by 3, 9. Division naman. 3 divided by 3, 1. Dahil subtraction tayo dito, kaya subtraction din ang ilalagay natin dito. Then itong plus 3. Addition, subtraction from left to right naman. 9 minus 1, 8. Plus 3, 8 plus 3 is 11. Kaya ang sagot ay E, 11. 9 plus 1 plus 9 plus 1
multiplied by 0 plus 1. A. 20. B. 0. C. 10. D. 1. E. 5. MDAS ulit ang gagamitin natin sa pagsosolve. Unahin natin itong multiplication. 1 multiplied by 0, 0. Magiging 9 plus 1 plus 9 plus 0 plus 1. Addition na tayo. 9 plus 1, 10. Plus 9, 19. Plus 0, 19 pa din. Plus 1 is 20. Kaya, ang sagot na nakuha ay A. 20. 54 divided by 3 multiplied by 3 plus 7. A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. E. 14. Hindi na lang MDAS ang gagamitin natin ngayon mga ka-review dahil dito sa parenthesis. PEMDAS ang gagamitin natin ngayon. Una, itong nasa loob ng parenthesis. 3 multiplied by 3, 9. Magiging 54 divided by 9 plus 7. Dahil wala namang exponent, kaya division na tayo. 54 divided by 9, 6, then plus 7. 6 plus 7 is 13. Kaya ang nakuhang sagot ay D, 13. 123 minus negative 48. A, 75. B, 100. C. 130. D. 171. E. 221. Sa problem ngayon, back to basic tayo. Sa math, pag unlike signs, negative. Pag like signs, positive. Kaya itong negative, then itong negative 48, magiging positive 48. 123 plus 48. Basic, di ba? 123 plus 48 is 171. Kaya ang sagot ay D, 171. 11,351 students successfully passed PSHS National Competitive Examination. Only 5,544 students were able to enroll due to lack of slots. What percent of the students were able to enroll? A. 51.16%. B. 51%. C. 48.84%. D. 49%. E. 50%. Percentage problem naman tayo. Madami na din tayong videos regarding percentage. Kaya sa mga nakasubaybay sa channel natin, easy na lang sagutan yan. Gagawin natin, itong number of students enroll, divide itong total number of students. 5,544
divided by 11,351.4884. At dahil percentage multiplied sa 100. 0.4884 multiplied by 100 is 48.84. Kaya ang sagot ay C, 48.84%. Kung last video, percent ng students na naka-enroll ang kinuha natin, same problem, pero this time, percent ng students na hindi naka-enroll ang kukuhanin natin. Pwede natin gamitin ang solution last video. Ang nakuha na sagot ay 48.84% para sa mga students na naka-enroll. Ngayon naman ay yung mga students na hindi naka-enroll. Dahil percentage, yan ay by 100%. Iles lang natin itong 48.84% na naka-enroll para makuha ang mga hindi naka-enroll. 100% less 48.84, 51.16% ang sagot. May isa pa na pwedeng solusyon para makuha ang percent ng hindi mga naka-enroll. Kunin lang natin kung ilan yung number of students na hindi naka-enroll. Total number of students ay 11,351 less 5,544 na naka-enroll. 11,351 minus 5,544, 5,807. Yan yung number of students na hindi naka-enroll. I-divide lang natin sa total number of students. 5,807 divided by 11,351, 0.5116. Multiply by 100 para makuha ang percentage. 0.5116 multiplied by 100 is 51.16%. Kaya ang sagot ay A, 51.16%. Subscribe for more.